Matapos ang ilang taong usapin at kontrobersya, tuluyan nang ipinroklama ng Commission on Elections, COMELEC, ang mga bagong party list winners na papalit sa pwesto ng Duterte Youth sa Kongreso. Ang desisyong ito ay bunga ng pinal na diskwalifikasyon ng naturang grupo matapos mapatunayang may mga irregularidad sa kanilang proseso ng nominasyon at pagsumite ng dokumento noong nakaraang halalan. Sa inilabas na proklamasyon ng COMELEC, inanunsyo ang opisyal na pagkakahalal ng mga kapalit na party list groups na kabilang sa mga nakakuha ng susunod na pinakamataas na bilang ng boto. Ayon sa mga opisyal, layunin nitong maibalik ang patas na representasyon sa mababang kapulungan alinsunod sa probisyon ng batas na nagsisiguro ng tinig para sa mga sektor tulad ng kabataan, manggagawa at marginalized communities. Kasabay nito, nagpahayag ng kasiyahan at pasasalamat ang mga bagong proklamadong party list representatives. Ayon sa kanila, isang panibagong pagkakataon ito upang maipaglaban ang mga tunay na isyu ng mamamayan mula sa edukasyon at trabaho hanggang sa transparency sa gobyerno. Samantala, may ilan ding taga-suporta ng Duterte Youth ang nagpahayag ng pagkadismaya sa desisyon, sinasabing dapat ay hinayaan munang umusad ang kanilang apela. Gayunman tiniyak ng COMELEC na dumaan sa masusing legal na proseso ang lahat ng hakbang bago tuluyang ipawalang bisa ang kanilang proklamasyon. Sa pagbabagong ito sa lineup ng mga party list sa Kongreso, inaasahang magkakaroon ng panibagong dinamika sa mga panukalang batas at diskusyong pampulitika. Para sa marami, ito ay patunay na nananaig pa rin ang prinsipyo ng hustisya at patas na representasyon sa sistemang demokratiko ng bansa.